finish pero pusong Pinay magkukwento ng aking buhay. Ayan na besh, lumabas na ako doon sa vaccination area. So, ngayon naman dapat off pa ako eh. Kaso tinawagan ako ng boss ko kahapon kung pwede daw akong pumasok today after ng vaccination ko. Kasi wala siyang kasama. Pupunta kasi siyang laboratory. Alam niyo naman yung boss ko, PA tayo. So, kailangan ko siyang dalhin sa laboratory ngayon. Okay mga besh, see you na lang po ulit. Ayan mga besh, kanina pa ako pa ikot-ikot, handali lang mga besh. Pwede ko naman tanggalin ang mask kasi nasa labas na ako. Then, mainit mga besh, lalagay ko lang yung aking shades. So, handali lang mga beshi. Lagay lang ako ng shades para guwapa ta mga besh ba kay. So, isag pa mo atong ilong, mag-shades lang ta mga besh kay init man. So muni ako ang palibot diri mga besh, mo ni ang Helsinki mga besh. Magdahom magyud mga besh nga moabot aning lugar uy. Noo na anak ko diri pak. Ana ang palibot mga besh. Hi, do you need some help? No, I'm okay, thank you. Yeah. I can help you. No, I'm doing fine, thank you. Okay. Tabangan unta na ko siya besh, di man siya ganahan. So, okay ra, butan baya ako, hinabangon. Nya usod sa ako diri sa McDonald's kay gutom man kog lakaw-lakaw. So, unya na pod. So, naanak ko diri sulod sa McDonald's mga besh. Hulat ko sa akong order. Burger, agud. Okay. Mura may akong ma-afford mga besh. Mintras gihuwat ko atong tuo nagpa alutog buhok to ako galon ba. Hagday lang to siya dito kay iyaram sad kung hagdan naman sad ko niya asa ko papuntang tawag ra tong human to siya ron. So dito lang ako mga besh kakain sa tabi-tabi. So marami din kumakain dyan sa likod ko. Meron ding isa dyan. Yan. So kainin ko muna tong aking burger mga besh. So samahan niyo ako kung gusto niyo. Habang kumakain ng burger si hindi naninay niya. Mall. So it's one of the biggest mall here in Helsinki City. So tara, papasok ako. So yan siya mga beshi. So ang mall nila dito kakaiba. Ay, magmamas pala ako mga besh. Hello there mga beshies! Thank you so much po sa lahat po ng inyong suporta, sa lahat po ng inyong pagmamahal sa akin mga beshies. And all of this will be nothing or kung hindi dahil sa suporta ng mga taong nagmamahal rin sa akin dito sa Finland. So I would like to give a very loud shout out, lalong-lalo na po kay Miss Eileen and Caleb Vlog, to our baby girl mga ka-Gigi, Hazel and Kang Vlogs, and of course to my auntie who is always been there to support us mga beshies.
Feel Italian family. So mga kabeshis, lagi niyo po kaming subaybayan at abangan ang aming mga kwentong buhay-buhay dito sa Finland. And of course, my very own story. It's a real life story po. And for those who haven't subscribed yet on my channel, Thai Finish pero Pusong Pinay, please click that subscribe button down below mga beshies. So there you go mga besh. Andito kami sa kagubatan mga besh. So everyday, naglalakad na kami ngayon mga besh kasi ang sarap ng panahon eh. Especially, it's very good for Miggy. So my Miggy and his daddy is there. So actually ako, nag-i-scooter ako. Yan yung nakita nyo sa clip namin kanina. So nagbabike si Miggy, his daddy is on the bike also. Tapos ako nag-i-scooter din. So kakatapos ko lang actually magtrabaho pag uwi ko sa bahay. Nag-aya yung mag-ama ko if we could go out to refresh kasi they had been a long day din naman kasi my husband is on online school tapos yung anak ko nasa daycare din the whole day. It's a bit tiring kasi galing din naman akong trabaho pero it's okay lang para naman sa family eh. So bonding namin to. And also in my earlier video, actually nasa trabaho ako kanina. So wala kasi medyo mataas-taas kasi yung break ko kanina kasi nga 'di ba, yung boss ko nasa tapos I was free kasi hindi naman siya nagpapasama dun sa loob. So I was able to get a small clip doon sa city ng Helsinki. So at least I could share it with you mga guys, mga kabeshis. At least para may idea kayo. Then doon para sa mga hindi pa nakapunta dito sa Finland, may idea din kayo kung how does the city looks like and how also dito sa medyo malayo sa city kung ano din ang itsura. So that's very refreshing. Wait lang mga beshes kasi nahihirapan talaga ako dito sa sa scooter. Yan. So yun, pagpatuloy po natin ang ating kwentuhan mga besh. So ito, I'm really trying mga besh that I won't cry at all on my videos. However, minsan kasi mga besh, hindi ko talaga mapigilan. Especially when you recall some sad moments. And I think it's normal naman po. But as you know that I'm really trying na as much as possible, huwag talaga. Pero kasi ayoko rin kayong maapektuhan eh. Because I'm actually here to inspire you, not to make you cry mga besh. Pero I'm really sorry po. Kasi minsan hindi po talaga mapigilan yung ating damdamin na mapaiyak po talaga ako. So, yun. So, while growing up mga besh, after my high school life, yun nga po, ako na po ang naging katulong doon sa sarili ko naming pamamahay. Ako na po ang gumagawa lahat kasi nawala na po ang aming labandera. And then, yun, naikwento ko po sa inyo kung ano yung naging buhay ko. And I think, nakwento ko rin po sa inyo na yun nga po, syempre nagdadalagaan na ako, may mga needs na ako, tapos hindi naman ibinibigay sa akin yung mga needs ko. So, naranasan ko rin mga besh. Alam nyo ba sa probinsya na, di ba, uso yung pag nagpapa-construct ng bahay, tapos magpapahakot ng buhangin at saka bato yung kapitbahay kasi papagawa yung bahay nila. So, kailangan yun pag nagsemento. Mga besh, itong beshi nyo, ganito lang na to, pero naging kargador din to. Naging construction worker din to mga besh. Hindi. Pero biro, alam niyo yung naghahakot ba ng ng buhangin, tsaka bato. Tapos, bawat bawat isang taro yun eh. Taro yung tawag. Yun yung lata ng biskit na malaki. Bawat isang ganon, binabayaran ng 4 pesos to 5 pesos noon. So yun, kumikita ako ng ganun besh. So, naalala ko pinakamalaking kita ko noon, it was 500. So, naghahakot kami ng ganon sa sapa mga besh. Dito sapa mga besh, mamulot mig batos kabaulan mga besh para makakwarta kay may nalaman og reglahon na ikapalit og napkin. Di ba? Sus, unsaon na lang si Inday. Rigla, wala may napkin, magpasador mga besh. Yang pasador, lisod kayong labhan. Na, sumaon na. Mga argador ta, mga besh. Ngita dyan tagpaagi ba para makakwarta. Kinahanglan.
pasingo tagtaman-taman mga besh kay dili ta mo lihok. Walay nada ta ni mga besh. Wa gyud tay angay ani. So, mo na usa na sa kung kaagi mga besh. Naging construction worker din tayo mga besh. Mga besh, putol-putol man tong video ko mga besh. Saon man mga besh, akong guyon manggod ko aning scooter ba niya. Hindi rin ako makapag-scooter habang nagkukwento sa inyo kasi hindi nyo na ako maintindihan yan, di ba? So, that was one of my experiences mga besh na there's somebody constructing their house, a neighbor, so I would help doon sa ngongolekta kami ng bato at saka buhangin. Tapos, yun, isang lata nun, malaking lata, ay nako, pera na rin yun. Tapos, pera pa doon mga besh, naranasan ko yun. Alam niyo yung bagol, yung coconut shell. So, yun, isang sako nun, pinapakilo namin. May bumibili din nun mga besh, probinsya. And also, ano pa bang naranasan ko? Alam niyo yan na every September magsasangi ng mais. Ano man yung sangi sa Tagalog? Yung mag-harvest ba mga besh ng mais ba mga besh ba? Harvesting time. Naranasan ko rin yan sangi sa baol mga besh, pati yung magtapas ng tabios. Ay, probinsya na kaya ito. Tay finish, pero probinsya na Bisayang dako. Bisdak banday ba? Ganun. Tapos naranasan ko yan, magsangi, magtapas kami ng tabios, maglubo sang mais. Sus! Iatay man mga besh. Tapos, pero yung mga besh, yun, parang hindi ko kino-consider yun as masakit yun kasi kakatuwa man. Ang lang sa akin noon is yun nga, yung trabaho ako na para akong construction worker. Tapos para lang kumita ako. Tapos meron ding time mga besh, ingay nito mga besh, sige yung guyod-guyod dito scooter, yung mag-ama ko, iniwan man ako. Wala na atang pakialam yun sa akin mga besh. Joke lang. So, meron din yan mga besh. Meron parang yung binisayain ko na lang kay, hindi ko man alam sa Tagalog yung yung butay, yung sa yung sa takong ba, basta butay. Depende sa laki, meron kasi mataba, merong mapayat. Tapos 100 noon mga besh. Yung kapitbahay namin, parang naging i-export ata yun galing sa Bacolod yung kumukuha sa kanila. Tapos, itali mo yun ng 100 piraso nun, bibilhin ng 8 pesos, depende kung anong size ng butay mo. So yun mga besh, akyat din ako nyug mga besh, kasi kailangan mang kumita, kailangan mang magkapera mga besh, kasi hindi, wala kang pambili napkin, wala kang pambili kung anong gusto mo. So, hanap buhay talaga kung pera ang mo besh, kung pera ang hanap mo at gusto mo kumita, diskarte lang mga besh. Mga besh, huwag tayong susuko. Kasi pag sumuko tayo, walay tayo dito besh. Walay. Kung tatamad-tamad tayo, tutulog-tulog tayo. Mga besh, lapsan imong palda. Walang walang pambili napkin. Hindi yung joke mga besh ha. Dinadaan ko lang sa biro pero totoo yun. Naranasan ko yun. Alam ng mga kapitbahay namin yun mga besh. Lalo na yung may mga bahay sa amin na alam nila na parte ako ng paghahakot ng buhangin at bato ng bahay nila. Kaya hindi yun pwedeng gawa-gawa lang. Tapos yun. Tapos meron pa akong maalala yung kapitbahay namin. Yung hinihiraman ko lagi ng damit ng mga girls. Kasi mas nakakatanda sila sa akin. Tapos yung nanay nila, hindi ko to makakalimutan. Kung pwede ko lang banggatin sana yung pangalan mo. Pero nani siya sa bumba, dapit gapuyo. So, naanay time nga, unsa ni, sakit akong tango, hubag kayo akong tango ba. Yung ngipin ko, magang-maga. Teka lang. So yun nga mga besh, yung ngipin ko magang-maga yun mga besh. Ang sakit ng ngipin ko, umiiyak ako. Tapos that time, kumakain ako sa kusina nila. Tinatago nila ako sa kusina. Pinapakain ako. Tapos yun, nagtanong nga sila, kailangan ipa-check up, kailangan ipabunot. Sabi ko sabi nila, anong sinasabi ng mama mo niyan? Sabi ko, wala. Hindi niya man siguro alam or baka alam niya, pero hindi niya lang pinapansin na ganito na yung nararamdaman ko. Tapos sabi niya,
di ka dapat nagbubuhat ng mabibigat, di ka dapat nag-iigib ng tubig or ano. Kasi ano baka mabinat daw ako. Tapos ang ginawa niya, binigyan niya ako ng pera, sila ni Lola. Si Lola akyat talaga yan sa taas, kukuha ng ng mga barya niya, nakabalot pa dun sa plastic. Bibigyan ako. Tapos binigyan ako pambili ng gamot. Tapos yun, gamot na lang binili ko kasi hindi ko na pinabunot. Inintay ko na lang na kusa siyang mabunot talaga. Tapos yun, kaya alam mo naman kung sino ka, so alam ko rin mapapanood mo to. Papakita to sa'yo ng mga apo mo. Aray, yati. Muntik man ako madama. Aray ko. M na lang. Daghan kayong salamat sa tanan ninyong kaayuhan diri na ako. Sa tanan nga inyong gibuhat diri na ako. Kabalo mo kinsa mo. Makabalus ra ko puhon. Makabawi ra ko sa tanan ninyong kaayo na ako. Basta si Lord na bahala sa inyo. Thank you for everything that you have done. Thank you for showing me that love. And thank you for making me feel that hindi ako iba sa inyo. Na parang tinuring rin ako somehow na pamilya. Thank you. Kaya yun mga besh. Iniwan na ako ng aking mag-ama. Tapos ako nagpahinga na lang muna saglit. Nakakita man akong upuan mga besh. So, dyan na lang naman yung bahay namin. Medyo malapit-lapit na. Pero ituloy ko muna tong kwento ko besh. Kasi mabitin kayo ba? So yun nga po. So naranasan ko rin po sa murang edad ko. Naranasan ko po yung magtrabaho po ng ganun. Wala pong biro yun. So yun, maghakot ng graba, maghakot ng buhangin, umakyat dun sa mga niyugan, kay manguha ng butay. Yun, mag-harvest ng kamaisan, magtapas ng tabios. Yung tabios kasi famous yan sa amin sa Zamboanga, sa Visayas. So, pero sa iba, hindi kilala nung mga Tagalog Kasi kahit yung asawa ko, yung mother-in-law ko, hindi nila alam yun. So yun mga besh, sikap lang talaga, tiyaga lang talaga mga besh. Kasi to be honest, kung nasaan ako nakarating sa estado ng aking pagtatrabaho, hindi man kami well off mga besh. Yung ngayon, kung nasan kami ngayon, nakakaraos lang din po. Pero baka po sabihin nyo ng iba kasi marami kasing nagsasabi na parang ang taas-taas na. Hindi po. Hindi po, akala nyo lang po yun. Pero happy lang po talaga kami. Pero tama lang din po na nakakakain 3 beses sa isang araw. At kontento po kasi kami kung anong meron kami. Kaya masaya po kami sa aming buhay, kaming mag-asawa. Basta na ibibigay lang namin yung pangangailangan ng mga bata. And then syempre, mas masaya rin kami noon, no? Kasi tayong mga magulang, yun naman ang ating hangarin maibigay sa mga anak kung ano yung nararapat sa kanila. And then, advice ko lang po doon para po doon sa mga nawawala ng pag-asa na, alam nyo yun, dahil marami kasing, meron nga akong nakilala na parang nawawalan siya ng pag-asa na hindi na ako makapagtrabaho kasi ganito lang ang narating ko. Sabi ko hindi, your education starts from yourself. Kailangan ikaw ang mag-educate sa sarili mo at i-educate mo yung sarili mo na kailangan may marating ka, kailangan maging ganito ka, kailangan mangharap ka na rin lang, 'di ba? Taasan mo na, 'di ba? So sabi ko sa kanya, bakit ako? Sabi ko sa kanya gano'n. Hindi siya makapaniwala mga besh. Sabi ko, pareho lang naman tayo Ganun lang din naman ako. Pero hindi ko nilalang yun. Kasi nagsikap ako Pinaghirapan ko. Tsaka, in-educate ko yung sarili ko. Kung hindi ako i-educate nila, kung ayaw nilang akong i-educate sa proper institution, kaya kong i-educate yung sarili ko. Diba mga besh? So walang mali doon. Ang education mo starts from yourself. Kung hindi kaya ibigay sa'yo ng ibang tao, bigay mo sa sarili mo. Diba mga besh? Kaya masasabi ko that I'm really proud of myself kung ano yung narating ko. Kasi
Marami nga dyan eh. Mas mataas ang yun ang sabi ko sa friend ko. Marami dyan, mataas ang pinag-aralan, mataas ang pinagtabusan. Pero anong nangyari sa kanila? Yung iba, scammer. Yung iba, walang trabaho. Yung iba, nasa sindikato. Tayo, eto lang tayo. Pero wala tayong inaapakang ibang tao. At may narating tayo kahit papano. Hindi naman po sa nagmamayabang ako. Pero mga besh, kung ano pong nakikita nyo sa akin, kung ano pong pagtingin nyo sa akin ngayon, kung maganda man po yan ang nakikita nyo, mga besh, pinaghirapan ko po ang lahat ng ito sa sarili ko. Dumiskarte po ako. Kaya, at saka, tinuruan ko po talaga yung sarili ko na kailangan matuto ako sa buhay, matuto akong kumayod, matuto ako sa maraming bagay para umangat at umasenso yung buhay ko. Kasi kung iisipin ko lang lagi na, ay, wala akong hanggang ganito lang ako. Hanggang dun lang po talaga ang mararating natin. Hindi po talaga uusad ang buhay natin. Kailangan po nating lawakan ang ating mga pag-iisip, mga besh. Lawakan yung ating ambisyon, mga besh. Kasi pag nag-ambisyon ka, huwag mong liitan. Kailangan lakihan mo na, besh. And then you work for it. Kasi pag hindi mo pinagtrabahuan, wala po talagang mararating, kundi hanggang dun lang po sa kung ano yung iniisip mo. So yun mga besh, hanggang dito na lang po ang ating mga kwentuhan muna for today. And ako ay uuwi na mga besh. Uwi na ako mga besh. Dumaan kasi si Lolo, nahiya ako besh. Hiya ako slight lang. Pero hindi. Isa yun sa natutunan ko mga besh. Huwag ka talagang mahiya. Huwag kang mahiyang mag-approach pag naghanap ka ng trabaho. Huwag kang mahiyang ipakilala yung sarili mo. Kasi pag nag-apply ka ng trabaho, tip number 1 ko mga besh. Pag nag-apply ka ng trabaho, hindi titignan, oo titignan yung papers mo, pero hindi naman fully ang i-consider nila is kung ano yung pinag-aralan mo, kung ano yung background mo. No mga besh. When you go for a job interview, you are actually selling yourself doon sa employer. So, kailangan matuto kang kilalanin ang sarili mo. Kasi, yung pagpapakilala mo sa sarili mo is yun yung paano mo i-convince yung employer mo na kailangan ikaw yung tanggapin nila. So, parang binibenta mo yung sarili mo doon sa employer. Hindi binibenta in a bad way ha. Kumbaga, convince mo sila na, oh, ako to. Ako yung karapat dapat na kunin mo para sa trabaho. Kasi ako yung mas fit dyan sa trabaho na yan. Oo, totoo, wala man akong experience. Pero kaya kong gawin to. Kaya kong gawin to. Willing akong matuto ng ganito. Willing akong matuto ng ganyan. Ganon mga besh. Benta natin ang sarili natin sa ganong paraan. And I'm sure we'll get there. May success na nag-aantay sa ating lahat. Alright mga besh, so tip ko lang po yan. Once again, thank you so much. I am your Thai Finish. Thailander man ang aking nanay at Finish man ang aking tatay. Ako po ay bisdak ay pusong Pinay mga beshies. Thank you!